Sagutin nga natin dito si Pedring. Alam mo, Pedring, Tatay Pedring, ang laki na problema mo. Bakit pinuproblema mo yung ginawa kong reaksyon dito kay Kanoli, kay Ka-Anali, Anal? Kasi parang annulment ang dating, lagi na lang kapag si Kanoli ang nasa eksena, nagkakaroon ng annulment, Anali. Bagay ba? So, problema mo pala yung sinabi ko na kung si Kanoli ang sumusuporta, ang nando doon nakapag sa lab team, nagkakahiwalay. Yun ang sa tingin ko lang naman. Kasi nga, ganun na nangyari, di ba? Sa Danjoy, ganun na nangyari sa Rochelle, na mga sinuportahan niya, at pagkatapos, naghiwalay. So, parang may kapangyarihang pang-universe, no? Itong si Kanoli na mapaghiwalay ang mga bagay-bagay o mga tao, mapaghiwalay ang mga tao na nagmamahalan sa pamamagitan ng kanyang pagsuporta. Kaya nga sabi ko, kung gusto nyo maipag-annulment or magkaroon ng divorce, kunin yung supporter itong si Kanoli. Yun lang naman. At dito sa problema mo, patungkol dun sa sinabi ko kay Berador, yes, concern tayo dun sa kaibigan natin, sa kumpare natin na si Berador, sa nangyari sa kanya. No? At sabi ko nga, hopefully ay patuloy siyang magkaroon ng complete healing at makabalik siya sa dati niyang forma, sa dati niyang itsura. Kung naman ang kanyang itsura. At dito naman kay Geng Geng, di ba? Parang sinasabi mo na ayaw ko sila magkatuluyan. Well, hindi ko naman sinasabi, pero parang gano'n na rin na in a sense na concerned din naman ako dito kay Geng Geng. Kasi nga, sinusuportahan ko yung dalawa. No? Hindi porket na sinusuportahan ko at concern ako kay Berador, hindi na ako concern kay Geng Geng. So, magkaiba nga lang yung concern na ibinibigay ko sa bawat isa sa kanila. Dito kay Berador, concern ako kasi gusto kong magkaroon siya ng complete na kagalingan, no? Maging okay yung health niya ulit. At dito naman kay Geng Geng, maging okay yung mental health niya kasi parang naguguluhan siya. Parang hindi tama yung pag-iisip niya ngayon na basta parang gano'n. Na ayoko na dumating yung pagkakataon na pagsisihan niya o baka naman gumising siya isang umaga na bakit? Why? Na bakit katabi niya si Berador sa isang higaan sa kama na nagigising siya na gano'n na daig niya pa ang tinamaan ng bato sa ulo, no? Kapag nagising siya. At kung mangyayari yon, kawawa na naman si Berador. Baka tumalon na sa sa rooftop ng lighthouse si Berador pag nagkataon. Kasi nga baka magising nga si Geng Geng. Ang mangyayari ngayon magkakahiwalay din sila. Kaya nga si Kanoli ang isa sa nakikita ko na magiging dahilan kung sakasakali na magbago ang isip ni Geng Geng at magkahiwalay sila. Kasi yan talaga ang kapangyarihan, no? Talagang kapangyarihan ng Class S na halimaw na ang dating na parang ghost fighter na si Kanoli. Yan yung kanyang talent, no? Na pagiging isang immortal na kapag nalapitan kanya, sinuportahan kanya, magkakahiwalay-hiwalay kayo. Diba? Magkakahiwalay kayo ng jowa mo. Kaya ngayon sabi mo na kapitbahay mo na wala lang, gusto lang makipaghulay, na walang dahilan, pwede yan. Kunin nyo si Kanoli, ipakilala nyo, para magkahiwalay-hiwalay na sila. Diba? So, ito, maganda to, no? Maganda to. Hindi ko alam kung saan nakuha ni Kanoli yung kapangyarihan na yan. At marami siyang matutulungan na magkahiwalay. Diba? Kumbaga sa pare, yung pare, no? Ito, alter ego, kumbaga at opposite, no? Ay pinagbubuklod, pinagsasama ang dalawang nagmamahalan. Dito naman kay Kanoli, pinaghihiwalay. So, pag nagkataon pala, magkakaroon din ng seremonyas ng paghihiwalay at si Kanoli ang presiding minister. Ang galing, no? Kanoli. Hindi ko alam kung saan mo nakuha yan, pero ang galing, malaki ang maitutulong yan at mas mura pa kaysa sa divorce at sa annulment. Kaya, tuloy mo lang sumuporta. Baka meron dyan mga love team na punterya ka, mag-iingat-ingat na kayo dyan. Ingatan nyo, hindi lamang ang biraging. Tatay Pedring. Maka-EDC ka, di ba? Ingatan mo ang EDC. Baka suportahan niya ni Kanoli, alam mo na. Bat Adan, alam mo na. Di ba? So, ano pa? Tatay Pedring.
kung inaakala mo na nagbibiro ako, hindi ako nagbibiro. Concerned lang din ako kay Genggeng. Maganda yung tao cute, di ba? So, dapat, dun din siya sa mga ka-level niya na cute. Hindi yung taong nakakata-cute, di ba? So, yes, yes. Ang masasabi ko, I'm not joking, at gusto kong linawin sa'yo, Tatay Pedring, na yung concern ko kay Genggeng ay totoo. Concern ako kay Berador, at the same time, concern din ako kay Genggeng. Kung ano naman ang sinabi ko, kaya kong panindigan. Di ba? Yun lang naman yun Ikaw, Tatay Pedring, hindi ka pa satisfied? Kung hindi ka pa satisfied, hindi mo kailangan si Canoli. Baka gusto mong magkahiwalay yung panga mo sa mga ngipin mo kaya pa? Ang laki ng problema mo no? Pati yung sinabi ko pinapakailaman mo pa. Ano ngayon? Pero kung ako tatanungin mo, Tatay Pedring, kung kailangan ko, hindi ko kailangan yan. Kasi nga kahit wala si Canoli, kaya kong makapaghiwalay. Kaya kong iwan ng mga chika babes, ng ganun-ganun na lang. Na walang dahilan, basta pag sinabi kong ayaw ka na. That's it. I don't mind kung mayroong mga basher dyan. Hindi naman sila nagpapakain sa akin at hindi naman sila ang humubog para maging isang Adonis na kagaya ko. So why? Why bother myself? Naintindihan mo, Tatay Pedring? Baka naman naiirita ka na sa mata mo. O naiirita ka na, pwedeng maghiwalay na rin yung mata mo. Tawagan mo lang si Canoli. Ipadukot mo na lang kay Canoli para maghiwalay na rin yung dalawang mata mo. O para hindi ka na nahirapan, ha? Malinaw na ba yung sagot ko sa'yo, Tatay Pedring? Nangangal ka pa.